Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2701. Ang ikaapat na prinsipe ay likas na nagtiwala sa tagapayo na ito. Kung hindi siya nakinig sa kanyang payo at ipinagkatiwala sa kanya ang isang mahalagang gawain. Remember, we must succeed. If we fail this time, siguradong magiging vigilant siya at mahihirapan tayong magtagumpay in the future. Pinaalalahanan siya ng ikaapat na prinsipe, gayon din ang hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod. Kung patuloy tayong mag-antala, maaari silang umatras anumang oras. Kapag umalis sila, mawawalan ako ng tungkulin bilang commander at tiyak na tatanggalin ako ng aking ama. Sa makatuwid, dapat tayong magkusa na atakihin at talunin sila bago sila umalis. Naunawaan ng ikaapat na prinsipe na ang dahilan kung bakit kaya niyang magmando ng napakaraming hukbo ay dahil sa pag-atake ng Yuanfeng country sa lungsod. Kapag ang mga tao mula sa Yuanfeng country ay sumuko sa pag-atake sa lungsod at umatras, ang awtoridad ng ikaapat na prinsipe ay aalisin ng matandang emperador. Malinaw na hindi ito ang gustong makita ng ikaapat na prinsipe. Kaya naman, hindi niya gustong makita ang hukbo mula sa Yuanfeng na pag-urong ng ganoon lang. Kinailangan niyang lumaban. Kaya naman, kinailangan niyang gumawa ng inisyatiba na lumabas ng lungsod at lumaban bago umatras ang hukbo mula sa Yuanfeng country. Dahil sa pagsusuri ng tagapayo, lubos na naniwala ang ikaapat na prinsipe na ang hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod ay walang tiwala sa pag-atake sa lungsod, kaya't hindi pa rin sila gumagalaw hanggang ngayon. Your Highness, don't worry. I will not fail this time. Saad ng advisor. Ang kanyang kinabukasan ay nasa kamay ng ikaapat na prinsipe. Natural, ayaw niyang makitang may mangyari sa ikaapat na prinsipe. Okay. Go and prepare. Tumango ang ikaapat na prinsipe at sinabi. Sa kabilang banda, talagang naghahanda si General Yan sa pag-uwi upang makita ang kanyang asawa at mga anak ngayong gabi. Ang kanyang asawa at mga anak ay nasa lungsod at ang lugar na ito ay hindi masyadong malayo sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng ilang oras na mapwesto dito, medyo na homesick din siya. Namiss niya ang kanyang asawa at mga anak sa bahay, kaya gusto niyang bumalik at makita sila. Gayunpaman, alam din niya na tiyak na binabantayan siya ng Fourth Prince. Sa sandaling umalis siya sa kampo, malamang na samantalahin ng ikaapat na prinsipe ang pagkakataon. Kung ganoon, malamang na nasa panganib siya. Kaya naman, itong General Yan ay nagplanong palihim na bumalik sa gabi. Bukod dito, ilan lamang sa kanyang pinakamalapit na gwardya ang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Gayunpaman, malinaw na hindi niya inaasahan na upang maalis siya, ang ikaapat na prinsipe ay nagpasya na at nagbayad ng malaking halaga upang suhulan ang isa sa kanyang mga personal na gwardya. Sa ganitong paraan, ang kanyang kinaroroonan ay malalaman ng ikaapat na prinsipe sa lahat ng oras. Kung hindi siya aalis sa kampo, ayos lang. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa kampo, malalaman at agad na magre-react ang ikaapat na prinsipe. Dahil nga sa hindi niya alam na nasuhulan ang kanyang personal na gwardya kaya hindi nag-aalala si General Yan sa pag-uwi sa gabi. Inaabangan pa niya ito. Pagka-uwi, maaaring mabisitin niya ang ika-10 prinsipe habang naroon siya. Kung tutuusin, nakapagdesisyon na siyang umasa sa ika-10 prinsipe. Natural, kailangan niyang madalas na magpakita sa harap ng ika-10 prinsipe at palakihin ang relasyon nilang dalawa. Unti-unting nagdilim ang langit. Nagbalat kayo si General Yan at umalis sa kampo. Sa kabilang panig, agad na nalaman ng tagapayo ng ikaapat na prinsipe ang kinaroroonan ni General Yan at pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan upang mag-ambush sa landas na kailangang daraanan ni General Yan. Gayunpaman, ang walang napansin ay ang isang figure na bumaba mula sa langit at dumaong sa lungsod. Ang taong ito na tahimik na pumasok sa lungsod ay si Huang Feng. Si Huang Feng ay naghihintay sa labas ng lungsod sa lahat ng ito sa pag-asang magkakaroon ng ilang mga salungatan sa pagitan ng mga prinsipe ng Wind Nation sa lungsod. Kung nangyari iyon, ang Wind Nation ay mahuhulog sa kaguluhan. Sa oras na iyon, magiging mas madali para sa kanya na makuha ang lungsod na ito at ang kanyang mga pagkalugi ay magiging mas mababa.
Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw na paghihintay, ang kapaligiran sa lungsod ay talagang medyo magulo gaya ng inaasahan niya. Gayunpaman, ang mga prinsipe ay hindi direktang nag-away sa isa't isa. Karamihan sa kanila ay lumaban sa dilim at hindi inilabas ang laban. Malinaw na hindi ito ang resulta na gustong makita ni Huang Feng. Dapat malaman ng isang tao na sa pagkakataong ito, nagdala siya ng higit sa 200,000 hukbo upang salakayin ang Wind Nation. Ngayon, ang mga tropang iyon ay nakatalaga sa labas ng lungsod at isang malaking halaga ng pagkain ang nauubos araw-araw. Kahit na si Huang Feng ay hindi isang taong kulang sa pera, hindi niya kayang tiisin ang ganoong pagkonsumo. Sa makatuwid, mas maagang natapos ang digmaang ito, mas mabuti. Dahil dito, pinili ni Huang Feng na direktang pumasok sa lungsod. Nais niyang gumawa ng isang bagay na palihim upang mapabilis ang sibil na alitan sa Wind Nation. Kahit na ang mga pader ng lungsod ay hindi maikli, para kay Huang Feng, ito ay walang silbi. Kung gusto niyang pumasok, madali siyang makapasok. Marahil, dapat kong tuwirang patayin ang kanilang emperador. Kapag nangyari iyon, tiyak na mahuhulog sila sa panloob na alitan. Si Huang Feng ay nakatayo sa lungsod at nag-isip sa sarili habang nakatingin sa palasyo sa hindi kalayuan. Ito ay talagang isang pamamaraan. Dati, hindi kumilos si Huang Feng dahil medyo nangangamba siya na may mga ekspertong nagpo-protekta sa kanya ang matandang emperador. Kasabay nito, hindi niya nais na ang sibil na alitan sa Wind Nation ay dumating ng napakaaga. Kung tutuusin, noong panahong iyon, hindi pa sila umunlad at hindi pa pinag-iisa ang ibang mga bansa. Kung maagang mahuhulog sa kaguluhan ang Wind Nation, hindi ito makabubuti para sa kanila. Pero ngayon, iba na. Ngayong natapos na ng Yuanfeng Country ang pag-iisa at ang mga panloob na salungatan ay nalutas na. Mahigit 200,000 tropa ang dumating dito. Hindi na kailangang umiral pa ang matandang emperador ng Wind Nation. Ang Yuanfeng Country ay naghanda na para sakupin. Sa makatuwid, para sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagpatay sa matandang emperador ay isang magandang ideya. Siyempre, hindi nag-alala si Huang Feng na hindi niya ito magagawa. Not to mention na hindi inaasahan ng matandang emperador ng Wind Nation na may papatay sa kanya sa oras na ito. Kahit na ginawa niya iyon, malamang na wala siyang kakayahang pigilan ang mga aksyon ni Huang Feng. Hindi inisip ni Huang Feng na sa mababang antas ng martial world na ito, may sinumang maaaring maging kalaban niya. Sinota, habang nag-iisip si Huang Feng kung dapat ba siyang pumunta sa Imperial Palace o hindi, biglang may sumigaw mula sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Yumigting ang ekspresyon ni Huang Feng. Akala niya ay natuklasan na siya. Lihim niyang inisip na hindi masama ang mga bantay ng Wind Nation. Kakapasok lang niya sa syudad at nadiskubre talaga. Gayunpaman, napakabilis, may mga sigawan at matinding pakikipag-away sa kanyang harapan. Pagkatapos ay napagtanto ni Huang Feng na siya ay nagkamali. Ang mga salita ng kabilang partido ay hindi nakadirekta sa kanya, ngunit sa iba. Hindi siya natuklasan ng mga sundalo ng Wind Nation. Lumakad pasulong si Huang Feng at nakita ang sitwasyon sa harap niya. Sa hindi kalayuan sa harapan niya, may dalawang grupo ng mga tao na mahigpit na nag-aaway. Ang magkabilang panig ay mukhang lalabas na lahat, gustong pumatay sa isa't isa. Kabanata 2702. Sa oras na ito, ang puso ni General Yan ay napuno ng galit, gulat, at takot. Hindi niya inaasahan na aatake siya sa kanyang pag-uwi. Nang makitang handa ng husto ang mga tao, maliwanag na hindi ito nagkataon. Ibig sabihin, alam na ng mga taong ito na uuwi na siya at alam niyang dadaan siya sa kalsadang ito. Sa makatuwid, nag-set up sila ng isang ambush dito ng maaga. Nangangahulugan din ito na may nunal sa kanyang tagiliran. Ito ay isang bagay na hindi kailanman naisip ni General Yan. Iilan lang kasi ang nakakaalam na uuwi siya ngayong gabi, at ang nakakaalam ay ang mga kapatid niya na nakasama niya sa loob ng maraming taon. Sila ang kanyang pinagkakatiwalaang mga personal guard. Hindi niya akalain na ang mga taong ito, na lubos niyang mapagkakatiwalaan sa larangan ng digmaan, ay talagang pipiliin na ipagkanulo siya sa oras na ito. Napakalinaw ng katotohanan, may nunal sa gilid niya. Bukod dito, ito ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Dahil dito ay labis na nagalit si General Yan. Bilang karagdagan sa kanyang galit, nakaramdam din siya ng labis na kaba at takot.
Ito ay dahil matagal na niyang alam na ang ika-4 na prinsipe ay naghahanap ng pagkakataon na kitilin ang kanyang buhay sa panahong ito. Dahil lamang sa nalaman niya ang tungkol dito ng maaga ay naging maingat siya laban sa ika-4 na prinsipe, kaya hindi nagtagumpay ang ika-4 na prinsipe. Ngayon, sa wakas ay nakahanap na sila ng pagkakataon. Sa ganoong sitwasyon, hahayaan pa ba nila siya? Malinaw, imposible ito. Kung tutuusin sa dami ng taong umamba sa kanya, sa kanilang husay, sandata, at iba pang aspeto, kitang-kita na handa silang mabuti. Mukhang determinado silang patayin siya. Siya naman, para maitago ang kanyang mga landas, hindi siya nagdala ng maraming tao. Ilang bodyguards lang ang dinala niya. Bagaman hindi masama ang kanilang mga kasanayan, ang bilang ng mga tao sa kabilang panig ay 12-12 beses na higit sa kanya. Nang makita ang agwat sa pagitan ng dalawang panig, si General Yan ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Ngayon, natatakot siya na baka hindi siya makatakas. Gayunpaman, si General Yan ay hindi isang taong uupo at maghihintay ng kamatayan. Kaya naman, kahit alam niyang hindi siya makakatakas ngayon, hindi siya sumuko o sumuko. Sa halip, buong lakas siyang lumaban. Alam niyang may sama ng loob ang ika-4 na prinsipe sa kanya dahil sa nangyari noon. Walang paraan na papayag siyang tanggapin ang kanyang pagsuko. Bukod dito, ang mga taong ito na umamba sa kanya ay gumamit lamang ng mga killing moves. Wala silang kahit katiting na intensyon na sumuko. Sa makatuwid, walang silbi ang pag-iisip tungkol sa pagsuko. Sa kasong ito, maaari lamang siyang lumaban hanggang kamatayan. Nang dumating si Huang Feng sa pinangyarihan, nakita niya ang napakasiglang eksena. Matinding labanan ang magkabilang panig. Gayunpaman, ang isang panig ay malinaw na mas marami at nasa isang ganap na kawalan. Hindi ko inaasahan na makatagpo ng ganoong panloob na alitan sa sandaling pumasok ako. Tiningnan ni Huang Feng ang eksena sa harap niya at bamulong sa sarili. Sa oras na ito, ang kanyang mga tao ay nasa labas pa ng lungsod. Maliban kay Huang Feng mismo, walang ibang nakapasok sa lungsod. Sa makatuwid, ang dalawang panig na naglalaban sa kanyang harapan ay hindi maaaring mula sa Yuanfeng Country. Pagkatapos, dahil walang mga tao mula sa Yuanfeng Country, nangangahulugan ito na ang magkabilang panig ay mula sa Fengzhou Country. Sa madaling salita, sa wakas ay lumitaw ang panloob na alitan na inaabangan ni Huang Feng. Gayunpaman, mukhang hindi masyadong malaki ang sukat. Dapat ba akong tumulong? Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Sa harap niya, halatang dehado ang isang tabi. Dapat ay tinambangan sila. Kung hindi tumulong si Huang Feng, ang resulta ay hindi masyadong nakakagulat. Ang panig sa isang dehado ay dapat natapos na. Gayunpaman, nag-alinlangan sandali si Huang Feng at nagpas siyang tumulong. Anyway, sa kanya, hindi naman big deal iyon. Sa gilid na may mas kaunting tao, mayroong isang malakas na general. Bukod dito, ang kabilang panig ay sadyang dumating upang tambangan. Obviously, hindi mababa ang status niya. Kung hahayaan niya, baka may magandang epekto. Siyempre, kahit na walang anumang espesyal na epekto, hindi masyadong pinapansin ni Huang Feng. Anyway, ito ay isang maginhawang bagay na gawin. Dahil nakagawa na siya ng desisyon, hindi nagpatagal si Huang Feng. Hindi na niya itinago ang kanyang mga landas at naglakad patungo sa larangan ng digmaan. Sinota, sa pagkakataong ito, ang parehong sigaw ay itinuro kay Huang Feng. Hindi sinasadya ni Huang Feng na itago ang kanyang pagkakakilanlan, kaya madali siyang natuklasan ng mga tao sa larangan ng digmaan. Nang marinig ni General Yan ang mga salita ng mga tao sa kabilang panig, siya ay natuwa. Hindi kaya may mga reinforcement sa kanyang panig. Tumingin siya sa gilid at nakita niyang iisa lang ang tao. Nabigo siya. Isang tao lang ang hindi nakaligtas sa kanya. Dapat itong dumaraan. Mukhang mamamatay na talaga siya dito ngayon. Naisip ni General Yan sa kanyang sarili. Mula sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niyang hindi umaalis ang daan. Sa halip, naglalakad pa rin siya patungo sa kanila. Parang hindi niya nakitang nag-aaway sila. Ano ang gusto niyang gawin? Gusto na ba niyang mamatay? Napaisip si General Yan. Hindi lang si General Yan ang nakaisip nito. Ganon din ang naisip ng iba pang naruroon. Nang makita nilang iisa lang ang tao, kahit saang panig sila kabilang, hindi na nila ito pinansin. Naisip din nilang dumaan lang ang kabilang partido, nakita ang away, at malapit nang umalis.
Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi lang umalis ang tao, ngunit naglalakad pa rin ito patungo sa kanila. Dahil dito, iniisip ng maraming tao na ang taong ito ay sadyang nanliligaw sa kamatayan. Magwala ka, kung hindi, papatayin kita. Sigaw ng isang sundalo kay Huang Feng. Ang taong ito ay isa sa mga sundalong tumambangan sa grupo ni General Yan. Maliwanag, hindi niya sineseryoso ang taong ito na biglang sumulpot. Si Huang Feng ay natural na hindi matatakot ng isang ordinaryong sundalo. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng walang tigil. Nililigawan mo si kamatayan. Nang makita ng sundalo na si Huang Feng ay napakatapang at walang pakialam sa kanyang mga salita, siya ay nagalit. Ikinumpas niya ang mahabang espada sa kanyang kamay at sumugod sa kanya. Nang makita ng iba ang sitwasyong ito, wala silang pakialam. Sa kanilang opinyon, tiyak na mamamatay si Huang Feng. Naglakas loob siyang pumunta rito ng mag-isa, kaya tiyak na nililigawan niya si kamatayan. Nang makita ni General Yan na nag-iisa si Huang Feng, hindi na niya ito pinansin. Anyway, wala namang maitutulong sa kanya itong taong biglang sumulpot. Ano ang punto ng pag-aaksaya ng oras at lakas? Maya-maya, isang sigaw ang narinig. Akala ng mga tao sa paligid na si Huang Feng ay sinaksak ng sundalo. Gayunpaman, ito ay naging mali sila. Nagpatuloy si Huang Feng sa paglalakad patungo sa kanila. Para naman sa sundalong sumigaw lang na gusto niyang patayin si Huang Feng, nakahandusay na siya ngayon bilang bangkay. Hindi man lang nakita ng mga tao sa paligid kung paano siya namatay. Ha! Nagulat ang lahat ng naruroon sa resultang ito. Kahit saang panig ito, walang inaasahan ang resultang ito. Ang isang elite na sundalo na may armas sa kanyang kamay ay hindi kayang pumatay ng isang walang armas na dumadaan. Wala itong kabuluhan. Kabanata 2703. Hindi pinansin ni Huang Feng ang gulat na mga tingin ng mga taong iyon. Sa katunayan, ang mahihinang mga taong ito ay hindi maaaring pukawin ang kanyang interes, at hindi rin nila maakit ang kanyang atensyon. Hindi basta-basta papatayin ni Huang Feng ang sundalong iyon ngayon lang. Not to mention the others, kahit ang sundalo mismo ay hindi nakita kung paano siya namatay. May chance kaya, hindi gaanong pinansin ni General Yan si Huang Feng noong una. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang kumukubkob sa kanya sa oras na ito, at si Huang Feng ay nag-iisa. Wala man lang siyang armas sa kanyang kamay, at nakasuot siya ng manipis na sapin ng damit at walang baluti. Kahit anong tingin sa kanya, mukha lang siyang dumaan. Gayunpaman, matapos malinis ni Huang Feng ang isang sundalo, biglang nakaramdam ng pag-asa si General Yan. Nakipag-away lang siya sa mga kaaway na ito ng ilang sandali, at malinaw na alam na ang mga sundalong ito na kumubkob at umambas sa kanya ay hindi mga ordinaryong tao. Bawat isa sa kanila ay mga elite ng hukbo. Kahit na siya iyon, kakailanganin ng maraming pagsisikap upang patayin ang isa sa kanila. Mula rito, makikita na determinado ang ika-4 na prinsipe na patayin siya. Gayunpaman, ang isang malakas na sundalo ay hindi makatiis kahit isang galaw mula sa taong iyon. Direkta siyang pinatay. Gaano kalakas ang taong ito? Nakita ni General Yan na naglakas loob si Huang Feng na pumunta rito ng mag-isa, at naisip na may mali sa kanyang utak. Ngayon, tinitingnan ang kalmadong hitsura ni Huang Feng, binago niya ang kanyang dating opinyon. Iyon ay ganap. Iyon ay isang pagpapahayag ng lubos na pagtitiwala. Itong mga kaaway na nasa harapan niya, na napakalakas sa kanyang paningin, ay malamang nawala sa paningin ng taong ito. Bagamat ang kaisipang ito ay medyo pinalaki, si General Yan ay may ganitong kaisipan sa oras na ito. Siyempre, umaasa rin siya na tama ang kaisipang ito. Kung ganoon nga, may pag-asa siyang makatakas. Kuya, iligtas mo kami. Itong Yan ay tiyak na magpapasalamat sa iyo pagkatapos nito. Nagliwanag ng pag-asa ang puso ni General Yan, at sinigawan niya si Huang Feng. Nang marinig ng mga taong kumukubkob kay General Yan ang kanyang mga salita, wala silang pakialam kung pumayag si Huang Feng o hindi. Itinuring nilang lahat si Huang Feng bilang isang kaaway. Biglang, 5 o 6 na tao ang sumugod kay Huang Feng, halatang gustong alisin ang nakatagong panganib na ito sa pamamagitan ng pagpatay kay Huang Feng. Madaling pinatay ni Huang Feng ang isang piling sundalo sa kanilang panig. Dahil dito, ang mga taong ipinadala ng ika-4 na prinsipe ay lubhang maingat kay Huang Feng. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, hindi sila nagpadala ng isang tao,
ngunit 5 o 6 na tao nang sabay-sabay upang kabkuban si Huang Feng. Sa ilang lawak, ito ay nagbibigay ng mukha kay Huang Feng. Nang makita ang sitwasyong ito, naningkit ang mga mata ni General Yan. Hindi niya alam kung si Huang Feng ay katapat ng mga taong ito. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi niya mailigtas si Huang Feng. Bagamat 5 o 6 sa mga tao ng Fourth Prince ang umalis, mayroon pa rin silang ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero. Ang panig ni General Yan ay nasa isang ganap na kawalan. Bahala ka, sana mas malakas ka sa inaakala ko. Naisip ni General Yan sa kanyang sarili. Habang nakikipaglaban sa kalaban, tumingin siya kay Huang Feng, umaasang mabigla siya ni Huang Feng. Si Huang Feng ay nahaharap sa pagkubkob ng 5 o 6 na ganap na armadong sundalo, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tahimik siyang naglakad na parang naglalakad sa looban. Ang kanyang mga paa ay tila casual na naglalakad, ngunit palagi niyang naiiwasan ang mga pag-atake ng mga sundalo sa kritikal na sandali. Tila napakabagal ng paggalaw ng kanyang katawan, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga sandata ng mga sundalong iyon. Siyempre, hindi ugali ni Huang Feng ang hindi lumaban. Habang umiiwas sa mga pag-atake ng mga sundalong iyon, umatake din siya. Tulad ng kanyang katawan, ang pag-atake ni Huang Feng ay tila napakabagal, na parang may makakaiwas dito. Gayunpaman, sa tuwing umaatake siya, nagagawa niyang tamaan ang isang sundalo. Ang kanyang tila magaan na pag-atake ay laging nakakapagpalipad sa isa sa mga sundalo. Matapos bumagsak sa lupa, sila ay namatay o malubhang nasugatan. Sa loob lamang ng 2 paghinga, ang 5 o 6 na sundalong kumukubkob kay Huang Feng ay bumagsak lahat sa lupa. Kung hindi sila patay, sila ay nasugatan. Wala sa kanila ang muling makatayo. Paano ito naging posible? Paano siya naging malakas? Ito ang kaisipang lumitaw sa isipan ng magkabilang panig sa eksena ng halos magkasabay. Maging si General Yan o ang mga tao ng ika-4 na prinsipe, hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Huang Feng. Talagang mabilis siyang nakawala sa pagkubkob, at natalo pa ang lahat ng taong kumukubkob sa kanya. Naghinala na si General Yan na maaaring napakalakas ni Huang Feng, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Huang Feng. Sa kanyang opinyon, makabubuti kung makakapagtagal pa si Huang Feng. Ang pinakamagandang resulta ay natural na matalo ni Huang Feng ang mga sundalong kumukubkob sa kanya. Gayunpaman, ito ay makakamit lamang pagkatapos ng isang mahirap na labanan. Gayunpaman, ang pagganap ni Huang Feng ngayon ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Mas malakas siya kaysa sa inaakala niya. Hindi lamang nakawala si Huang Feng sa pagkubkob, ngunit gumamit din siya ng maraming oras. Hindi man lang siya tumigil sa pag-usad. Kung tungkol sa mga sundalong kumukubkob sa kanya, lahat sila ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng pagkabigla, tuwang-tuwa si General Yan. Kahit sino pa ang taong ito ay kapaki-pakinabang sa kanya dahil ang taong ito ay nakapatay na ng marami sa mga tao ng ika-4 na prinsipe. Malinaw, hindi siya mula sa panig ng ika-4 na prinsipe, at ang mga tao ng ika-4 na prinsipe ay hindi maniniwala sa kanya. Sa ganitong paraan, ang taong ito ay maaaring ituring na kanyang kaalyado, isang pampalakas. Sa paglitaw ng gayong makapangyarihang mga pampalakas, ang kanyang mga pagkakataong makatakas ay lubhang nadagdagan. Si General Yan, na orihinal na nahulog sa ganap na kawalan ng pag-asa, ngayon ay may higit na pag-asa na mabuhay. Habang si General Yan ay masaya, ang mga tao ng ika-4 na prinsipe ay nakaramdam ng takot at takot. Hindi nila alam kung sino ang taong ito, ngunit mula nang lumitaw ang taong ito hanggang ngayon, ilang tao na ang nawala sa kanila. Malinaw, ang taong ito ay talagang hindi mula sa kanilang panig. Tsaka nung nag-ambush sila, wala silang narinig na reinforcements. Malinaw, ang taong ito ay talagang hindi mula sa kanilang panig. Dahil ang taong ito ay hindi mula sa kanilang panig, kung gayon siya ay dapat na mula sa kabaligtaran. Sa orihinal, ang isa pang tao sa kabilang panig ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa resulta ng ambush battle na ito. Gayunpaman, ang taong ito ay masyadong malakas. Walang nakatitiyak na matatalo nila siya, kahit na kinukubkob siya. Sa pagkakaroon ng ganong variable, ang ambush battle na ito, na dapat ay siguradong tagumpay, ay maaaring magkaroon ng ilang resulta na hindi nila gustong makita. Ito ay malinaw na napaka hindi pabor sa kanila. Sa orihinal,
ang mga tao ng ika-4 na prinsipe ay puno ng kumpiyansa, ngunit sa oras na ito, bigla silang nakaramdam ng matinding takot sa kanilang mga puso. Lalo na nang makita nilang papalapit pa rin sa kanila si Huang Feng, mas lalo silang nataranta. Kabanata 2704. Ang pinagkakatiwalaang aide ng 4th Prince ay nakatayo sa gilid ng labanan, nakatingin kay Huang Feng na kinakabahan. Ang dapat sana ay isang siguradong bagay ay nagbago dahil sa biglaang pagsulpot ng taong ito. Karaniwan, kung may nagsabi sa kanya na ang hitsura ng isang tao ay maaaring magbago ng kahihinatnan ng pananambang na ito, tiyak na mangungutya siya. Gayunpaman, matapos masaksihan ng sarili niyang mga mata ang husay ni Huang Feng, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot at kaba. Ito ay isang misteryoso at napakalakas na tao. Nakaramdam ng pagkabalisa ang katulong. Dahil sa kahalagahan ng operasyong ito, inutusan siya ng ika-4 na prinsipe na personal na pamunuan ang pangkat. Originally, hindi niya naramdaman na may mali dito. Sa kabaligtaran, ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mukha sa harap ng ika-4 na prinsipe at makakuha ng merito. Pagkatapos ng lahat, mayroon na silang tumpak na impormasyon at mas maraming tao kaysa sa kabilang partido. Walang anumang panganib kung mahuli nila ang kabilang partido ng walang bantay. Gayunpaman, dahil sa hitsura ng isang hindi inaasahang tao, ang buong sitwasyon ay nagbago. Dahil dito ay hindi siya mapalagay. Hindi ito gagawin. Dapat siyang mamatay ngayon. Walang makapagliligtas sa kanya. Tumingin ang katulong kay General Yan, na patuloy pa rin sa pakikipaglaban, sinusubukang huminto ng oras habang naghihintay sa taong kakapikito lang upang iligtas sila. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang malamig na liwanag. Sa una, si General Yan at ang iba pa ay nawalan na ng pag-asa. Gayunpaman, dahil sa hindi inaasahang pagpapakita ng taong ito, nagkaroon muli ng pag-asa sa kanilang mga puso. Sa ganitong paraan, natural nilang ilalabas ang lahat ng kanilang lakas, kahit na lumampas sa kanilang mga limitasyon, upang magtiyaga hanggang sa dumating ang taong iyon at iligtas sila. Gayunpaman, ang pinagkakatiwalaang aide ng 4th Prince na ito ay natural na hindi gustong makita iyon. Kaya naman, tumingin siya sa isa sa mga bodyguard sa tabi ni General Yan, na nagpapahiwatig na dapat siyang kumilos. Gayunpaman, ang gwardya na iyon ay nagkunwaring hindi ito nakita noong una at walang anumang balak na kumilos. Labis na ikinagalit nito ang katulong. Napakalakas ng babala sa kanyang mga mata, dahilan para mag-alinlangan ang gwardya. Itong gwardya na nakipag-eye contact sa aide ay ang gwardya na nasuhulan kanina. Dahil sa kanya, maagang nalantad ang kinaroroonan ni General Yan na naging dahilan ng pananambang ngayong gabi. Gayunpaman, bilang personal na gwardya ni General Yan sa loob ng maraming taon, ang personal na gwardya na ito ay halos may damdamin para kay General Yan. Dati, nakonsensya na siya sa pagbebenta sa kinaroroonan ni General Yan. Gayunpaman, nagkaroon siya ng masamang libangan, at iyon ay, mahilig siyang magsugal. Nawalan siya ng maraming pera sa pagsusugal, at ito ay dahil alam ng tagapayo na iyon ang impormasyong ito at ginamit ito para suhulan siya. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng labis na kasalanan sa kanyang puso. Ngayon, naintindihan na niya ang hitsura ng mga mata ng aide. Halatang gusto niyang kumilos siya at patayin si General Yan. Ito ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Ayaw niyang kumilos. Kung tutuusin, masasabing magkaibigan na sila sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, kitang-kita ang babala sa mga mata ng aide. Kung hindi siya gagawa ng hakbang, malaki ang posibilidad na mapatay siya mamaya. O, kung sila ay mapalad na mabuhay, ang aide ay ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, hindi pa rin siya pinapaalis ni General Yan. Sa makatuwid, hanggat hindi siya nakikinig sa katulong, magkakaroon lamang siya ng daan patungo sa kamatayan. Wala talagang pagpipilian. Kaya naman, pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, ang sundalo ay nakahandang gumawa ng hakbang sa kanyang commander dahil ito lamang ang tanging paraan upang siya ay mabuhay. Hanggat napatay niya si General Yan, matatapos ang ambush battle na ito at maaari silang umatras. Kung tungkol sa kung sino ang taong iyon, hindi ganoon kahalaga. Wala silang away sa kanya kaya hindi na niya dapat ituloy ang paghabol sa kanila. Kaya naman, ito lang ang paraan para mabuhay siya kaya naman gusto ng aide na kumilos siya.
Hindi na malaya ni General Yan na paparating na ang panganib sa oras na ito. Lumalaban pa rin siya habang nakatingin sa direksyon ni Huang Feng na may umaasam na mukha, umaasang maliligtas niya ito ng mabilis. Sa katunayan, noong siya ay tinambangan, alam na ni General Yan na nasuhulan ang ilan sa kanyang mga personal na gwardya. Maaaring isa o higit pa. Sa oras na iyon, siya ay mapagbantay laban sa mga personal na gwardya sa paligid niya. Natatakot na ang mga nasuhulan na personal na gwardya ay lihim na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Gayunpaman, lahat sila ay inatake ng mga ambas, kaya hindi niya matukoy kung sino ang nagkanulo sa kanya. Bukod dito, kailangan pa rin niya ang mga gwardya na ito para tulungan siyang lumaban. Hindi niya maaaring pagdudahan ang lahat, tama. Kaya naman, isinantabi muna niya ang usaping ito. Siyempre, naaalala pa rin niya ang bagay na ito sa kanyang puso. Gayunpaman, ngayong ang hitsura ni Huang Feng ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na makatakas, ang kanyang atensyon ay naakit ni Huang Feng ng biglaan. Bilang karagdagan sa desperadong pakikipaglaban at pagtigil sa oras, ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa Huang Feng, umaasang darating si Huang Feng ng mabilis. Wala siyang gaanong pagbabantay sa mga bantay sa paligid niya. Marahil ay dahil walang kumibo sa kaguluhan ngayon, kaya naisip niya na ang kabilang partido ay nagsisi o pinili na huwag kumilos sa oras na ito. Ang bilis ni Huang Feng ay hindi mabilis o mabagal. Anyway, para sa kanya, wala namang pinagkaiba kung nailigtas niya sila o hindi. Hindi siya pamilyar kay General Yan, kaya hakbang-hakbang pa rin siya sa direksyong ito. Namamaos man ang boses ni General Yan dahil sa pagsigaw, umakto pa rin ito na parang hindi niya narinig. Ang sitwasyong ito ay nagpagalit kay General Yan. Naisip niya na pagkatapos niyang maligtas, susukuan muna niya si Huang Feng at pagkatapos ay magpapakita sa kanya ng kapangyarihan. Siyempre, plano lang niyang parusahan si Huang Feng. Wala siyang gustong gawin kay Huang Feng dahil nakikita niyang pambihira si Huang Feng. Natural, gusto niyang supilan siya. Gusto lang niyang parusahan ng kaunti si Huang Feng. Gayunpaman, hindi alam ni General Yan na talagang imposible para sa kanya na masupol si Huang Feng. Sayang naman at nagdelusyon pa siya. Tumingin si General Yan kay Huang Feng at hinimok si Huang Feng na magmadali habang desperadong nakikipaglaban. Isang mahabang espada ang lumabas sa kanyang likuran at diretsyong tumusok sa kanya. Siya ay ganap na hindi handa. Huminto ang kanyang mga galaw, at bakas sa kanyang mukha ang pagtataka. Tapos, mukha siyang inis. Dapat kanina pa niya ito naisip. Paano siya magiging pabaya kung may nunal sa paligid niya? Masyado siyang pabaya. Gayunpaman, huli na para magsisi dahil malinaw niyang naramdaman na ang mahabang espada ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Hindi na talaga siya makatakas this time. Gayunpaman, hindi siya mamamatay sa kamay ng tumatambangan ng mga kaaway, kundi sa kamay ng sarili niyang mga tao. Kabanata 2705. Ikaw pala, nilingan ni General Yan ang kanyang ulo upang makita kung sino ang nagtaksil sa kanya at nagtangkang pumatay sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala at galit nang makita ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Personal guard niya talaga ang taong ito. Sa katunayan, isa siya sa mga pinakaunang personal na gwardya na sumunod sa kanya. Ang iba pang mga personal na gwardya na sumunod sa kanya noong mga unang taon ay maaaring namatay sa larangan ng digmaan o nasugatan at hindi na makapaglingkod. Sa makatuwid, ang taong ito ay ang tanging natitira sa grupo ng mga personal na gwardya na sumunod sa kanya noong mga unang taon. Ang dalawa sa kanila ay dumaan sa maraming sitwasyon sa buhay at kamatayan na magkasama at pareho silang nakaligtas. Nailigtas ni General Yan ang kabilang partido sa larangan ng digmaan, at ang kabilang partido ay nagligtas kay General Yan sa larangan ng digmaan. Silang dalawa ay masasabing tunay na magkaibigan na magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan. Dati, iniisip ni General Yan kung sino ang nagtaksil sa kanya pagkatapos ng pananambang. Naisip niya ang lahat ng mga personal na gwardya sa paligid niya, ngunit hindi siya naghinala sa taong nasa harapan niya. Ito ay dahil ang relasyon nilang dalawa ay hindi na ng superior at subordinate. It was more of a brotherly relationship. Sa kanyang opinyon, maaaring ipagkanulo siya ng sinuman, ngunit hindi ang personal na gwardya na ito sa harap niya. Gayunpaman, malakas na sinampal siya ng katotohanan sa mukha.
Ang taong nagtaksil sa kanya ay walang iba kundi itong kapatid na lalaki, na sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon. Ito ang dahilan kung bakit nakaramdam siya ng hindi paniniwala at galit. I'm sorry. Nang makita ang galit na mga mata ni General Yan, ang personal na gwardya na gumawa ng hakbang ay lalong nakonsensya. Gayunpaman, dumating na siya sa puntong ito at wala nang babalikan. Kaya naman, pagkatapos niyang magsalita, ipinagpatuloy niya ang pagsaksak kay General Yan ng mahabang espada, na tuluyang tumagos sa kanyang katawan. Mabuti, mabuti, galit na galit si General Yan. Tumingin siya sa kabilang partido sa kawalan ng pag-asa at nalagutan ng loob ang kanyang huling hininga. Malapit na siyang maligtas, ngunit sa huling sandali, pinaslang siya ng taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Wala na sigurong ibang makakapagparamdam sa kanya ng higit na galit dito. Gayunpaman, gaano man siya kagalit ngayon, wala itong silbi. Kahit anong ayaw niya, tanging hininga na lamang niya ang nagagawa niya. Anong ginagawa mo? Bakit mo ginagawa ito? Pinatay mo si General Yan. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagpagulat at nagalit sa mga bodyguard ni General Yan. Hindi nila akalain na ganoon pala ang gagawin ng kanilang mga kasama sa kanilang commander. Noong tinambangan sila, hindi nila naisip na baka nasuhulan ng iba sa kanila. Gayunpaman, hindi ito ang oras para pag-isipan ang mga bagay na ito. Sa makatuwid, kahit na mayroon silang pagdududa sa kanilang mga puso, wala silang magagawa. Maaari lamang silang umalis muna sa lugar na ito at pag-isipan ito sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, bago sila makaalis sa pagkubkob, nangyari ang ganoong bagay. Talagang pinatay ang kanilang commander. Bukod dito, ang taong pumatay sa kanilang commander ay talagang malapit sa kanila. Ang taong ito ay isang taong nakasama nila sa mahabang panahon at napakakaranasan at may kakayahan. Ito ay isang bagay na hindi maaaring tanggapin ng sinuman. Habang hindi sila makapaniwala, nakaramdam din sila ng kakaibang galit. Ito ay dahil sila ay mga bodyguard ni General Yan. Hindi lamang sila nagkaroon ng ilang damdamin para kay General Yan, ngunit ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay din kay General Yan. Ngayong pinatay na ng taong ito si General Yan, katumbas na ito ng pagsira sa kinabukasan ng lahat. Natural, nakaramdam sila ng kakaibang galit. Natural na nararamdaman ng personal guard na iyon ang galit ng mga kasama sa paligid niya. Mabilis siyang umatras at tinungo ang kinaroroonan ng mga tauhan ng Fourth Prince, na nagpapaliwanag, wala akong pagpipilian. Gayunpaman, paano maniniwala ang iba sa kanyang paliwanag sa oras na ito? Napuno silang lahat ng galit. Wala silang pakialam sa mga sundalo ng ikaapat na prinsipe at sabay-sabay silang sumugod sa bodyguard na iyon. Tungkol naman sa mga sundalong ipinadala ng ikaapat na prinsipe, hindi alam kung sinadya ba nila ito o hindi, ngunit hindi naman talaga nila ito pinigilan. Marahil, handa silang makita ang panloob na alitan dito. Tungkol naman sa personal na gwardya na nagtaksil sa kanyang commander, halatang walang magandang impresyon sa kanya ang ibang mga sundalo. Kahit ang pinagkakatiwalaang aide ng Fourth Prince ay ayaw tumulong ng mga sundalo sa oras na ito. Pinagmasdan lang niya ang sundalong pumatay kay General Yan na kinubkob ng iba pang galit na mga personal na gwardya at pinatay sa huli. Matapos mapatay si General Yan, wala nang silbi ang sinuhulang bodyguard. Isa pa, minsan na niyang pinagtaksilan ang kanyang commander dahil sa pagsusugal. Sino ang nakakaalam kung gagawin niya ito muli sa susunod? Sa makatuwid, ang personal na gwardya na ito ay hindi na mapagkakatiwalaan. Isang taong hindi mapagkakatiwalaan na walang halaga na magagamit, bakit siya ililigtas? Sa makatuwid, kahit na ang personal na gwardya ay desperado na humihingi ng tulong, pinili ng tagapayo ng ikaapat na prinsipe na manatiling walang malasakit. Wala man lang siyang balak tumulong. Matapos mapatay ang personal na gwardya, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na ipagpatuloy ang pag-atake sa natitirang mga tao. Sa kanyang sarili naman, minabuti niyang umalis muna. Sa anumang kaso, patay na ang general na may apelyidong Yan at natapos na ang kanyang misyon. Kaya naman, hindi na kailangan pang manatili siya rito. Bukod dito, mayroong isang mamamatay na Diyos sa hindi kalayuan. Bakit pa siya mananatili rito at maghihintay sa kamatayan? Hindi inaasahan ni Huang Feng na magiging ganito ang mga bagay. Ang general na hindi niya kilala ay pinatay talaga ng sarili niyang mga tao.
Gayunpaman, bahagyang nagulat si Huang Feng dito at hindi niya naramdaman na ito ay isang awa. Sabagay, hindi naman niya kilala ang general na iyon. Ang dahilan kung bakit siya tumulong ay dahil lang sa pagdaan niya. Gayunpaman, dahil nakagawa na siya ng kanyang hakbang, hindi inisip ni Huang Feng na patayin ang mga taong ito sa eksena. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga tao ng Wind Country. Bukod dito, ang kanilang pagkamatay ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Sa kasong iyon, hindi ito maaaring maging mas mahusay. Ang unang target ni Huang Feng ay hindi ang mga taong ito sa harapan niya, kundi ang taong tumatakas sa malayo. Kung titignan ang damit ng taong iyon ay iba ito sa mga sundalong nasa harapan niya. Obviously, hindi siya isang ordinaryong sundalo. Bukod dito, dahil ang kabilang partido ay maaaring iwanan ang mga sundalong iyon at makatakas ng mag-isa, nangangahulugan ito na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi karaniwan. Sa kasong ito, paano siya hahayaan ni Huang Feng na umalis? Natapakan ni Huang Feng ang isang mahabang espada at ang mahabang espadang iyon ay tumalon pataas. Pagkatapos noon, sumipas si Huang Feng at ang mahabang espada na iyon ay lumipad palabas sa direksyon kung saan tumatakas ang aide. Ang katulong ay malinaw na hindi alam na ang panganib ay papalapit at patuloy pa rin sa pagtakbo. Sa kanyang opinyon, kahit na gusto siyang patayin ng Diyos ng kamatayan, kailangan niyang lusutan ang pagkubkob ng mga nakapaligid na sundalo. Kahit na hindi siya matalo ng mga sundalo, maaari pa rin nilang maantala siya ng ilang oras. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng oras para makatakas. Kabanata 2706. Sa sandaling ito, nais lamang ng pinagkakatiwalaang aide ng 4th Prince na umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon at mag-ulat pabalik sa 4th Prince. Ang general yan na iyon ay patay na, at ang kanyang misyon ay natapos na. Tungkol naman sa taong biglang sumulpot, hindi naman big deal sa kanya. Anyway, hindi naman niya kilala. Gaano kaya siya kalakas? Kung talagang maglakas loob siyang pumasok sa kampo ng militar, tiyak na mamamatay siya. Ang katapangan ng isang individual ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, biglang naramdaman ng umaatres na aide na may tumutusok sa kanyang likuran nang iniisip niya kung paano niya kukunin ang kredito. Pagkatapos, naramdaman niya ang matinding sakit na kumalat sa kanyang katawan. Lumipad paakyat sa lupa ang buo niyang katawan na parang tinamaan ng malakas na suntok. Pagkatapos noon ay bumagsak siya ng husto sa lupa. Nang bumagsak ang aide sa lupa, siya ay ganap na patay. Gayunpaman, makikita pa rin sa kanyang mukha ang takot sa kamatayan at ang pagkagulat sa pag-atake. Marahil, hindi niya alam kung paano siya namatay at kung sino ang pumatay sa kanya. Dapat malaman na ang mga nakapaligid na kalaban ay pawang napapaligiran ng mga sundalong dinala niya. Walang paraan para makalapit sila sa kanya. Gayunpaman, namatay pa rin siya, at namatay nang hindi alam kung bakit. Siyempre, namatay ang aide nang hindi alam kung bakit. Gayunpaman, malinaw na nakita ng mga nakapaligid na sundalo ang nangyari ngayon, lalo na ang mga kumugkob kay Huang Feng. Nasaksihan nila ang buong proseso ng kanilang sariling mga mata. Gayunpaman, wala silang ibang iniisip maliban sa pagkabigla. Nakasindek silang tumingin kay Huang Feng. Hindi nila maintindihan kung bakit napakakapangyarihan niya rito. Maari talaga niyang gamitin ang ganoong paraan para patayin ang isang tao sa malayo. Ito ay masyadong nakakagulat at nakakatakot. Gayunpaman, habang ang mga taong ito ay nabigla, si Huang Feng ay hindi natigilan. Ginamit niya ang kanyang treading subtle steps at dumaan sa mga sundalo. Madali niyang napatumba ang mga ito. Pagkatapos noon, hindi na siya tumigil at nagpatuloy sa pag-atake. Pinatumba niya ang lahat ng mga kawal ng ika-4 na prinsipe. Hindi niya pinatay ang mga ito, ngunit nasaktan lamang sila. Hindi niya sila pinatay. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag ang mga bodyguard ni General Yan. Bagamat patay na ang kanilang commander at hindi tiyak ang kanilang kinabukasan, napakabihirang na makaligtas sa pananambang ngayong gabi. Kung tungkol naman sa kinabukasan nila, mas mabuting pag-usapan ito mamaya. Siyempre, naiintindihan din nila na ang lahat ng ito ay ginawa nitong estranghero na biglang sumulpot sa harapan nila. Kung wala itong estranghero, patay na sila ngayon. Sa makatuwid, lubos silang nagpapasalamat kay Huang Feng. Gayunpaman, bago nila lubos na maipahayag ang kanilang pasasalamat,
nakita nila na si Huang Feng ay walang intensyon na huminto matapos talunin ang mga tauhan ng ika-4 na prinsipe. Sa halip, naglakad siya patungo sa kanila. Isa pa, sa hitsura nito, tila hindi siya naririto para batiin sila ng palakaibigan. Teka, kami, mukhang napansin ng isang bodyguard na may mali at gustong batiin si Huang Feng. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang mga salita para pigilan si Huang Feng. Dahil dito, muling umalingaw ang mga hiyawan. Isa-isa ring bumagsak sa lupa ang mga bodyguard ni General Yan. Ang bawat isa sa kanila ay nagdusa ng malubhang pinsala. At least, tuluyan na silang nawalan ng kakayahang lumaban sa maikling panahon. Siyempre, kumpara sa pinatay ng mga tauhan ng Fourth Prince, nasugatan lang sila ni Huang Feng. Ito ay tila isang katanggap-tanggap na resulta. Gayunpaman, sila ay labis na naguguluhan. Sino ang taong ito? Ang parehong pag-aalinlangan ay lumitaw sa puso ng mga kawal na ipinadala ng ika-4 na prinsipe. Nang tumingin sila kay Huang Feng, ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa. Nagtataka sila kung sino ba talaga itong si Huang Feng. Sa orihinal, nang salakayin ni Huang Feng ang mga tao ng ika-4 na prinsipe pagdating niya, inakala ng lahat ng naruroon na tiyak na siya ay nasa panig ni General Yan. Kahit hindi siya noon, siguradong kakampi siya ni General Yan sa puso niya. Dapat siyang mga reinforcements ni General Yan. Lalo na nang makita niyang pinatay niya ang tagapayo, naisip ng lahat ng naruroon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, inatake din ng taong ito ang mga personal na gwardya ni General Yan. Dahil dito, napakahinala ng karamihan sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Tila ang taong ito ay hindi isa sa mga tao ni General Yan. Sa katunayan, hindi man lang siya maituturing na isa sa kanyang mga reinforcement. Daan lang siya. Daan ba talaga siya? Ang bawat isa ay may maraming hula sa kanilang mga puso. Gayunpaman, hindi nila alam kung aling mga hula ang totoo. Ang nakahinga sila ng maluwag ay matapos silang ibagsak ng taong iyon ay tila wala itong balak na patayin sila. Diretso siyang umalis. Iniwan ang dalawang grupo ng mga tao na puno ng kalituhan at hindi makagalaw man lang, na nagtitigan sa isa't isa. Wala sa mood si Huang Feng na mag-aksaya ng oras sa mga taong ito. May iba pa siyang gagawin ngayong gabi. Pagkatapos umalis sa dalawang grupo ng mga tao, dumiretso si Huang Feng sa Imperial Palace ng Fengzhou Country. Hindi pa nakita ni Huang Feng ang Imperial Palace ng Great Lu Dynasty. Gayunpaman, kumpara sa Imperial Palace ng Yuanfeng Country, ang Imperial Palace ng Fengzhou Country sa harap niya ay walang alinlangan na mas malaki at mas kahanga-hanga. Siyempre, mas mahigpit ang seguridad. Lalo na ngayon, mayroong higit sa 200,000 sundalo ng Yuanfeng Nation sa labas ng lungsod. Kahit na ang mga tao ng Fengzhou Nation ay hindi naniniwala na ang mga tao ng Yuanfeng Nation ay maaaring makapasok sa lungsod, ito ay palaging tama na mag-ingat. Gayunpaman, ang mga gwardya na ito ay malinaw na walang gaanong silbi kay Huang Feng. Nakapasok siya sa Imperial Palace na kasing dali ng isang balahibo. Sa Imperial Palace, may mga nagpapatrulyang sundalo na dumadaan paminsan-minsan. Kasabay nito, natuklasan din ni Huang Feng ang ilang mga nakatagong bantay. Malinaw, ang seguridad sa Imperial Palace ay mas mahigpit kaysa sa labas. Gayunpaman, madali silang natuklasan ni Huang Feng. Ang layunin ni Huang Feng sa paglalakbay na ito ay natural na hanapin ang Emperor ng Fengzhou Nation. Ang pagpatay sa kanya ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan sa Fengzhou Nation ng ilang sandali. Gayunpaman, ang Imperial Palace ay napakalaki. Hindi madaling mahanap ang Emperor ng Fengzhou Nation. Napakaraming silid. Hindi maaaring hanapin ni Huang Feng ang bawat silid isa-isa. Walang magawa, makakahanap lang si Huang Feng ng isang malakas na tao. Casual niyang sinunggaban ang isang dumaang katulong sa palasyo at hiningi ang tirahan ng emperador. Biglang hinawakan ang katulong ng palasyo at gustong sumigaw. Gayunpaman, si Huang Feng, na nakatuklas nito kanina, ay tinakpan ang kanyang bibig. Huwag kang ang sumigaw. Hindi kita sasaktan. May itatanong ako sa'yo. Kapag sumagot ka, hahayaan kita. Naiintindihan mo ba? Bulong ni Huang Feng sa kasambahay ng palasyo. Nagmamadaling tumango ang katulong ng palasyo. Pagkatapos ay binitawan ni Huang Feng ang katulong ng palasyo. Gayunpaman, binantayan din niya ang muling pagsigaw ng dalaga sa palasyo. Buti na lang, bagamat takot na takot ang kasambahay sa palasyo, hindi na siya muling sumigaw.
Marahil ay natatakot siya na magagalit siya kay Huang Feng at papatayin ni Huang Feng. Kabanata 2707. I don't know where His Majesty is tonight. Isa lang akong ordinaryong katulong ng palasyo. Nanginginig ang katulong ng palasyo habang nagsasalita, namumutla ang mukha sa takot. Kumunat ang noo ni Huang Feng. Malinaw na hindi ito ang sagot na gusto niya. Nang makita ng katulong ng palasyo na sumimangot si Huang Feng, agad siyang natakot. Natatakot siya na mapatay siya ni Huang Feng. She hurriedly begged for mercy, I beg you, let me go. I really don't know where His Majesty is. I beg you. Tumingin si Huang Feng sa kasambahay ng palasyo at nakitang tila hindi siya nagsisinungaling. Hinampas niya ito sa leeg, at agad na nanliit ang mga mata ng dalaga. Natamba siya at nawalan ng malay. Walang intensyon si Huang Feng na pumatay ng isang ordinaryong katulong sa palasyo. Gayunpaman, ang hindi pag-alam kung nasaan ang emperador ay malinaw na hindi magandang ideya. Kaya naman, matapos ibaba ang kasambahay sa palasyo at itago siya, si Huang Feng ay nagpatuloy sa pagsulong, naghahanap ng mga taong nag-iisa. Makalipas ang halos kalahating oras, nahuli na ni Huang Feng ang ilang eunuko, kasambahay sa palasyo, at maging ang mga nagpapatrulyang sundalo para itanong kung nasaan ang matandang emperador. Sa wakas, nakuha niya ang sagot na gusto niya mula sa bibig ng isang beteng. Wenhei Hall. Sa sandaling ito, ang matandang emperador ay nasa Wenhei Hall pa rin. Nalaman din ni Huang Feng ang lokasyon ng Wenhei Hall mula sa eunuch. Matapos mawala ng malay ang eunuch, pumunta si Huang Feng sa Wenhei Hall na mag-isa. Sa sandaling ito, ang matandang emperor ng Wind Absolute Country ay nasa Wenhei Hall. Kahit gabi na ay hindi pa siya nakakapagpahinga. Bilang ang aktwal na taong namamahala sa pinakamalakas na bansa sa labas ng paas, kailangan niyang harapin ang maraming bagay araw-araw. Sa ibabaw, tila ang pang-apat na prinsipe ang namamahala ngayon. Gayunpaman, alam ng mga tunay na upper echelons ng Wind Absolute Country na ang taong namamahala sa Wind Absolute Country ay ang matandang emperor pa rin. Ang ikaapat na prinsipe ay itinulak lamang sa harapan ng matandang emperador. Ang matandang emperor ng Wind Absolute Country ay hindi na bata pa. Matapos magbasa ng mahabang panahon, naramdaman niyang medyo malabo ang kanyang mga mata at medyo masakit ang kanyang bewang. Mga lalaki. Ang matandang emperor ay sumigaw ng hindi nakataas ang ulo. Kadalasan, sa oras na ito, isang beteng na nakatayo sa labas ng bulwagan ang papasok at tatanungin ang matandang emperador kung ano ang gusto niya. Sa katunayan, ang matandang emperador ay pagod sa sobrang tagal ng pag-upo at nais niyang hilingin na may kumatok sa kanyang ulo. This time, pagkatapos niyang sumigaw, may nagtulak ng pinto at pumasok. Pagkatapos, narinig ang tunog ng pagsara ng pinto. Walang napansing kakaiba ang matandang emperador. Hindi man lang niya inangat ang ulo at patuloy na tumitig sa memorial na nasa kamay niya. Halika rito at bigyan mo ako ng masahe, sabi ng matandang emperador. Papalapit na ang tunog ng mga yabag. Papalapit na ang taong pumasok. Walang napansing mali ang matandang emperador. Inisip na lang niya na ang taong pumasok ay ang eunuch kanina. Gayunpaman, mali siya sa pagkakataong ito. Kamahalan, sigurado ka bang gusto mong ipamasahe kita sa likod? Isang medyo hindi pamilyar na boses ang tumunog. May bakas ng nakaka-relax na ngiti sa boses. Nang marinig ng matandang emperor ang hindi pamilyar na boses na ito, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Palaging may ilang beteng na nagbabantay sa labas ng pangunahing bulwagan. Ang mga beteng na iyon ay pawang matatandang lalaki na nakasama niya sa loob ng maraming taon. Pamilyar na siya sa mga boses nila. Gayunpaman, ang taong pumasok ay malinaw na hindi isa sa mga beteng na iyon. Sure enough, nang iangat niya ang ulo niya at makita ang taong pumasok, alam niyang tama ang hula niya. Sino ka? Paano ka nakapasok? Matigas na tanong ng matandang emperador. Hindi nabawasan ang kanyang aura. Ako. Ang pangalan ko ay Huang Feng. Hindi ko alam kung narinig mo na ako dati. Walang pakialam na sinabi ni Huang Feng kung paano ako nakapasok, natural akong pumasok. Kung hindi, maaaring lumipad ako. Bagamat maaaring lumipad si Huang Feng, talagang hindi siya lumipad ngayon. Talagang pumasok siya. Wala siyang balak magsinungaling sa matandang emperor tungkol dito.
Paanong hindi maintindihan ng matandang emperor ng Wind Absolute Country ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Huang Feng? Sa sobrang galit niya ay nagsitayuan ang mga ugat niya sa noo. Gayunpaman, hindi niya pinagalitan si Huang Feng. Sa halip, naakit siya sa pangalan ni Huang Feng, sabi mo ikaw si Huang Feng. Ang Huang Feng mula sa Yuan Feng Country. Panipi, hindi ko inaasahan na narinig ako ng kamahalan, sabi ni Huang Feng, tama, ako ang Huang Feng na iyon, ang Huang Feng mula sa Yuan Feng Country. Ang lakas talaga ng loob mong pumuslit sa palasyo. Tanong ng matandang emperador. Siyempre, alam ng matandang emperor kung sino si Huang Feng. Siya ay iba sa ika-4 na prinsipe na walang pakialam sa Yuan Feng Country. Ang matandang emperador ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa sitwasyon sa Yuan Feng Country, lalo na pagkatapos talunin ng hukbo ng Yuan Feng Country ang hukbo ng Wind Absolute Country. Nagpadala pa siya ng maraming tao upang imbestigahan ng detalyado ang sitwasyon sa Yuan Feng Country. Sa kanila, ang pangalan ni Huang Feng ay lalong prominent. Natural, pumasok siya sa paningin ng matandang emperador. Gayunpaman, hindi inaasahan ng matandang emperador na makikita niya ang taong naging sanhi ng matinding pagkatalo dito ng hukbo ng kanyang bansa. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan noon. Sa isip niya, dapat nasa kampo sa labas ng lungsod si Huang Feng. Gayunpaman, talagang nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumuslit sa palasyo at talagang nagtagumpay. Ganyan ba siya katiwala at hindi natatakot sa kamatayan? Napakadelikado ba nito? Hindi ba ako nakatayo sa harap mo ngayon? Sabi ni Huang Feng. Natahimik sandali ang matandang emperador. Ito ay si Huang Feng na kinukutya ang lakas ng mga gwardya sa palasyo. Napakadali talagang nakapasok sa palasyo ang gayong malaking buhay na tao. Bukod dito, nakatayo na siya ngayon sa harapan niya na may nakaka-relax na ekspresyon. Hindi kaya peking lahat ang mga gwardya na inayos niya sa palasyo. Napakawalang kwenta ba nila? Napakaraming tao, ngunit hindi nila mabantayan ang palasyo. Talagang pinayagan nila ang commander ng kalaban na makapasok sa palasyo ng ganoon kadali at tumayo sa harapan niya. Kung gayon, paano siya magiging ligtas? Anong ginagawa mo dito? Nag-iisip ang matandang emperor kung paano papasukin ang mga tao sa labas para hulihin o patayin si Huang Feng. Kasabay nito, tinanong niya kay Huang Feng ang layunin ng pagpunta rito. Halatang hindi pumunta dito si Huang Feng dahil naiinip siya. Since he took the risk to enter, dapat may purpose siya. Anong ginagawa ko dito? Siyempre, nandito ako para patayin ka. Don't tell me pumasok lang ako para mamasyal. Mahinang sabi ni Huang Feng. Para bang hindi siya papatay ng kahit sino, bagkus ay nagsasalita siya tungkol sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Patayin mo ako. Baliw ka ba? Tiningnan ng matandang emperor si Huang Feng nang nanunuya. Baliw? Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba hindi kita mapapatay? Tumingin si Huang Feng sa matandang emperador at sinabi. Ang matandang emperador, na puno ng kumpiyansa, ay biglang natigilan. Naalala lang niya na si Huang Feng ay nakatayo sa harap niya ngayon. Isa pa, wala ni isang bantay sa paligid niya. Kung gusto siyang patayin ni Huang Feng, hindi iyon isang panaginip. Posible talaga, biglang nataranta ang matandang emperador sa naisip nito. Natatakot, nakita ni Huang Feng ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang emperor. Sa tingin mo ba hindi pa kita kayang patayin ngayon? Kabanata 2708. Ang matandang emperador ay hindi nakasing kumpiyansa ng dati. Puno ng gulat ang kanyang mukha dahil alam niyang may kakayahan si Huang Feng na patayin siya. Lalo na nang maisip niya ang karumaldumal na reputasyon ni Huang Feng, lalo siyang natakot. Lalaki, lalaki, napasigaw ang matandang emperador sa gulat. Gusto niyang malaman ng mga sundalo sa labas na nasa panganib siya para makapasok sila at iligtas siya. Gayunpaman, kahit na matagal nang sumigaw, walang pumasok. Mukhang walang intensyon si Huang Feng na pigilan siya. Nakatingin lang ito sa kanya na may malabong ngiti sa labi. Sa mata ng matandang emperador, ang ngiting iyon ay isang mapanuksong ngiti. Nang makitang walang pumasok, tila may naintindihan ang matandang emperador. Bagamat nahihirapan pa rin siyang maniwala, huminto siya at tumingin kay Huang Feng. Sige, bakit ka tumigil? Marahil kung sisigaw ka pa ng kaunti, magising mo sila mula sa kanilang pagkawala ng malay, sabi ni Huang Feng nang makita niyang tumigil na ang matandang emperador. Paano mo nagawa? Kahit na mayroon na siyang ilang mga hula sa kanyang puso,
ang matandang emperor ay nabigla pa rin nang marinig ito mula mismo kay Huang Feng. Paano niya ito nagawa? Sa napakaikling panahon, nagawa niyang patumbahin ang lahat ng kanyang mga bantay nang hindi inaalerto ang sinuman. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Hindi ba ito masyadong kahanga-hanga? Bagamat alam na ng matandang emperador na napakalakas ni Huang Feng mula sa mga ulat ng katalinuhan, nagulat pa rin siya nang makita ito ng sarili niyang mga mata. Nahirapan siyang paniwalaan. Anong ibig mong sabihin, paano ko nagawa? Tumingin si Huang Feng sa matandang emperor at sinabi, ang ibig mong sabihin ay pinatalsik ko ang mga bantay, eunuko, at mga katulong ng palasyo. Hindi naman ganoon kahirap, isa-isa ko lang silang kinatok. Panipi. Nang makita ng matandang emperor ang walang pakialam na ekspresyon ni Huang Feng, gusto niyang basagin niya ang ulo ni Huang Feng. Upang matiyak ang kanilang sariling kaligtasan, ang mga napiling maging sundalo sa Imperial Palace ay talagang ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Gayunpaman, sa mga mata ni Huang Feng, ang pinakamahusay sa pinakamahusay ay mga ordinaryong tao lamang. Sa katunayan, mas masahol pa sila kaysa sa mga ordinaryong tao. Paanong hindi magagalit ang matandang emperador? Gayunpaman, bilang karagdagan sa kanyang galit, ang matandang emperador ay nagulat din at natakot. Napakalakas ni Huang Feng. Nakaayos na siya ng napakaraming gwardya, ngunit walang sinuman sa kanila ang makapipigil sa kanya. Not to mention stopping him, baka hindi pa nila natuklasan ang existence niya. Kung hindi, nagpatunog sila ng alarma. Sige, nasagot ko na ang mga pagdududa mo. Ngayon, oras na para ipadala ka, mahinahong sabi ni Huang Feng. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras sa matandang emperor. Teka, nakita ng matandang emperor na talagang papatayin siya ni Huang Feng. Natarante siya at sumigaw, hindi mo ako mapapatay. Bakit hindi? Sinabi ni Huang Feng, kung tama ang pagkakaalala ko, magkaaway tayo ngayon. Bakit hindi kita mapatay? Ako ang emperador ng Fengju. Kung papatayin mo ako, gugustuhin lamang nitong lumaban hanggang kamatayan ang mga tao ng Fengju. Kung ganoon nga, napakahirap para sa iyo na ibagsak ang lungsod na ito. Kumpiyansa na, sabi ng matandang emperador. May kumpiyansa pa rin siya. Siya ang emperador ng Fengju, ang langit ng Fengju. Kapag siya ay namatay, ang mga tao ng Fengju ay magiging labis na malungkot. Sa oras na iyon, lalaban sila hanggang kamatayan laban sa mga tao ng Yuanfeng. Sa oras na iyon, hindi magiging ganoon kadali para sa mga tao ng Yuanfeng na sumalakay. Gayunpaman, nang marinig ni Huang Feng ang kanyang mga salita, umiling siya at sinabing, sino ang makakaalam na ako ang pumatay sa iyo? Sa tingin ko, sa paningin ng iba, hindi nila akalain na kaya kung makapasok sa syudad ng ganoon kadali sa hating gabi. At saka, kaya kung pumuslit sa palasyo at patayin ka. Tiyak na hindi nila akalain na magagawa ko ito, tulad ng hindi mo naisip noon. Sa makatuwid, walang makakaalam na namatay ka sa aking mga kamay. Iisipin pa nila na pinatay ka ng isang prinsipe. Dapat mong malaman na ang iyong mga anak na lalaki ay may kakayahang gawin ang anumang bagay para sa trono. Hindi imposibleng patayin kanila. Halimbawa, ang iyong pang-apat na anak na lalaki. Panipi, ang mga salita ni Huang Feng ay nagpalubog sa matandang emperor sa katahimikan. Oo, sinong mag-aakala na makapasok si Huang Feng sa lungsod ng tahimik sa ilalim ng gayong mahigpit na pagbabantay. Mataas na ang tingin niya kay Huang Feng. Gayunpaman, kung hindi niya ito iisipin, tiyak na hindi ito maiisip ng iba na minamaliit si Huang Feng. Tiyak na hindi nila iisipin na si Huang Feng ang pumatay sa kanya. Katulad ng sinabi ni Huang Feng, maghahinala lang ang mga tao sa isa't isa. Maghahinala silang pinatay sila ng ilang prinsipe para lang ipaglaban ang trono. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay napakadaling tanggapin dahil ngayon, marami nang ang mga prinsipe ang nag-iisip tungkol sa trono. Kapag siya ay namatay, ang kanyang mga prinsipe ay tiyak na maghahinala sa isa't isa at sasalakayin pa ang isa't isa. Sa oras na iyon, ang kanilang Wind Absolute Country ay mahuhulog sa kaguluhan. Sa oras na iyon, kahit na hindi umatake ang mga tao sa Yuanfeng Country, magugulo na sila. Sa pag-iisip ng kakilakilabot na kahihinatnan na ito, ang matandang emperador ay nanginag. Kumpiyansa siya na inayos niya na ang ika-4 na prinsipe ang nasa unahan at ang sarili niya ang nangunguna. Sa ganitong paraan, tiyak na matatalo nila ang hukbo ng Yuanfeng Country.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang general ng Yuan Feng Country ay talagang gagawa ng ganoong kadrastikong plano. Papatayin niya ang kanyang sarili at magiging sanhi ng gulo ang kanilang Wind Absolute Country. Sa oras na iyon, magiging mas madali para sa kanila ang pag-atake sa lungsod. Dahil nagkagulo ang Wind Absolute Country nila, hindi mo ako mapapatay. Muling sumigaw ang Emperor, maaari akong sumuko at hayaan ang lahat ng tropa na sumuko sa paglaban. Ang sinabi ng matandang emperador ay natural na hindi totoo. Sa kanyang puso, ipinagmamalaki rin niya ang kanyang bansa. Lalo na, sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming beses na natalo ng kanyang bansa ang hukbo ng dakilang dinastiyang Lu. Bukod dito, ito ang naging pinakamakapangyarihang bansa sa labas ng Great Pass. With that pride in his heart, how could he willing to surrender to another country? Ang dahilan kung bakit sinabi niya ito ay upang bumili ng oras. Hanggat kaya niyang protektahan muna ang sarili niyang buhay, natural na magkakaroon siya ng paraan para harapin si Huang Feng pagdating ng panahon. Gayunpaman, nakakalungkot na muling umiling si Huang Feng. Masasabi niyang ang matandang emperador na ito ay talagang mapagmataas na tao. Hindi talaga susuko ang ganyang tao. Sumuko man siya, malamang nalokohin lang siya. Bagamat gusto ko talagang tanggapin ang iyong pagsuko, ito ay talagang magpapadali sa ating pag-atake at makakabawas ng maraming pagkatalo. Ito ang resulta na gusto kong makita. Gayunpaman, alam ko rin na hindi ka talaga susuko. Kaya't maaari ko lamang isuko ang pantasyang ito, sabi ni Huang Feng sa matandang emperador. Kabanata 2709. May gusto pa ring sabihin ng matandang emperor para iligtas ang kanyang buhay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya binigyan ni Huang Feng ng pagkakataong magsalita. Pumunta siya sa harap at sinakal ang kanyang leeg, binuhat siya. Ang dalawang paa ng matandang emperor ay patuloy na sumipa sa hangin, sinusubukang kumawala sa kontrol ni Huang Feng. Gayunpaman, sa harap ni Huang Feng, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang umikot at ang kanyang paghinga ay naging mas mahirap. Pagkatapos noon, hindi niya sinasadyang bumantong hininga. Isang ambisyoso at walang awa na karakter ang tahimik na umalis sa mundong ito sa tahimik na gabing ito, na sinakaw hanggang mamatay ni Huang Feng. Casual na inihagis ni Huang Feng ang bangkay ng matandang emperor sa lupa at lumabas. Marami siyang paraan para patayin ang matandang emperador. Maaari pa niyang gamitin ang panloob na enerhiya para mabigla siya hanggang sa mamatay. Gayunpaman, pinili pa rin ni Huang Feng na sakalin ang matandang emperador upang maibigay niya ang sisi sa iba. Maaaring gawin ng maraming tao ang pamamaraang ito ng pagpatay, ngunit hindi lahat ay kayang gawin ito ng may panloob na enerhiya. Si Huang Feng ay natural na umaasa na ang hukbo ng Wind Absolute Country ay susuko. Sa ganoong paraan, maaari niyang sakupin ang lungsod na ito at ang buong Wind Absolute Country nang hindi nagbuhos ng kahit isang patak ng dugo. Gayunpaman, napakababa ng posibilidad na mangyari ito. Maaaring malinaw na maramdaman ng matandang emperor ang lakas ng bansa ng Yuan Feng, ngunit nag-iisang binuo niya ang bansa ng ganap na hangin upang maging pinakamakapangyarihang bansa sa buong Outer Pass, o maging sa buong mundo. Paano siya magiging handa na sumuko sa bansa ng Yuan Feng? Tiyak na hindi siya papayag. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ni Huang Feng ang pagsuko ng matandang emperador. Alam niya na ang matandang emperador ay hindi papayag na sumuko. Tulad ng para sa iba pang mga prinsipe, sila ay nalubog pa rin sa lakas ng Wind Absolute Country. Hindi nila namalaya na ang Yuan Feng Country ay tumaas sa kapangyarihan. Sa kanilang opinyon, hindi magiging napakahirap para sa Wind Absolute Country na talunin ang Yuan Feng Country. Sa ilalim ng pag-unawang ito, paano sila magiging handa na sumuko? Kaya naman, alam ni Huang Feng na kung gusto niyang sumuko ang Wind Absolute Country, kailangan niyang bugbugin sila at ipaalam sa kanila ang pagkakaiba nila at ng Yuan Feng Country. Kinailangan niyang ipaalam sa kanila na ang Yuan Feng Country ay naging matatag hanggang sa puntong hindi sila kalaban. Saka lang sila susuko. Dahil dito, napakahirap na ibagsak ang lungsod na ito nang hindi nagbuhos ng kahit isang patak ng dugo. Dahil ito ang kaso, natural na gusto ni Huang Feng na magdulot ng panloob na alitan sa Wind Extinction Country. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon. Bukod dito, maaari niyang gamitin ang mas mababang presyo para ibagsak ang lungsod na ito.
At ang pagkamatay ng matandang emperador ay magiging isang punto ng paglala para sa mga panloob na salungatan ng Wind Absolute Country. Sa orihinal, ang mga prinsipe ng Wind Absolute Country ay hindi nagtitiwala sa isa't isa at naghihinala sa isa't isa. Lahat sila ay gustong magpatayan upang sila ay makaakyat sa trono ng emperador. Ngayong patay na ang matandang emperador, wala nang makapipigil sa kanila. May isip ni Huang Feng kung ano ang susunod na mangyayari sa Wind Nation. Para sa kanya, isa itong napakagandang pagkakataon. Kaya naman, pinili niyang gumamit ng isang pangkaraniwang paraan para patayin ang matandang emperador. Sa ganitong paraan, magiging maginhawa para sa iba pang mga prinsipe na i-frame siya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Huang Feng sa Imperial Palace, natuklasan ang pagkamatay ng matandang emperador. Sa bagay, maraming gwardya sa Imperial Palace. Ang bilang ng mga eunuch at katulong sa palasyo ay hindi kakaunti. Bagamat nawala ng malay si Huang Feng, marami pa rin. Nang matagpuan ng mga taong iyon ang mga eunuch, kasambahay sa palasyo at maging ang mga sundalo na nakahandusay sa lupa, natural na napagtanto nila ang maraming bagay. Sa oras na ito, ang unang naisip nila ay ang kaligtasan ng matandang emperador. At sa oras na ito, nalaman din nilang patay na ang matandang emperador. Ang balita ng pagkamatay ng matandang emperador ay bumulaga sa buong lungsod. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa lungsod. Ang mga ministro, general at prinsipe ay mabilis na nakatanggap ng balita at sumugod sa Imperial Palace. Sa mahalagang sandali na ito sa digmaan sa Yuanfeng Country, ang matandang emperador ay talagang patay na. Ito ay hindi maaaring makatulong ngunit magdulot ng maraming mga saloobin. At anuman ang iniisip nila, kailangan nilang makita muna ang bangkay ng matandang emperador para kumpirmahin ang balita ng pagkamatay nito. Patay na ba talaga siya? Sa oras na ito, ang ikaapat na prinsipe ay papunta na rin sa Imperial Palace. Sa karwahe, patuloy niyang tinatanong ang kanyang tagapayo kung patay na ba talaga ang matandang emperador. Siyempre, hindi naman itong advisor na ito ang pinagkatiwalaan niya noon. Patay na ang advisor na iyon. Narinig na niya ang balitang ito mula sa bibig ng kanyang mga kawal. Nang marinig ng ikaapat na prinsipe ang balitang ito, natural siyang nataranta, nabigla, at galit na galit. Tungkol sa operasyon ngayong gabi, ang ikaapat na prinsipe man o ang tagapayo na iyon, talagang lubos silang kumpiyansa. Kung tutuusin, alam na nila ang kinaroroonan ni General Yan at naghanda ng maaga. Sa tabi ni General Yan, mayroon ding mga especially iya. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, walang dahilan para mabaygo ang misyon. Sa katunayan, nagtagumpay nga sila sa pagpatay kay General Yan. Gayunpaman, habang ang ikaapat na prinsipe ay naghihintay para sa mabuting balita at naghahanda na kontrolin ang mga pintuan ng lungsod at pamunuan ng mga tropa palabas ng lungsod, natanggap niya ang balita ng pagkamatay ng tagapayo na iyon sa parehong oras, pati na rin ang balita na ang mga sundalong ipinadala niya ay maaaring patay o nasugatan. Ayon sa paglalarawan ng mga sundalo, lahat sila ay nasugatan ng iisang tao, at ang pinagkakatiwalaang aide ay pinatay din ng hindi kilalang tao. Malinaw na napakalakas ng tao. Noong una, inakala ng ikaapat na prinsipe na ang taong iyon ay mga pampalakas ni General Yan. Gayunpaman, nang marinig niya sa kanyang mga nasasakupan na binugbog pa ng tao ang mga nasasakupan ni General Yan, alam niyang mali siya. Baka dumaan talaga yung taong yun na dumaan. Matapos kumpirmahin ang ideyang ito, ang unang pumasok sa isip ng ikaapat na prinsipe ay hanapin ang kabilang partido at i-recruit siya. Bagamat pinatay ng tao ang kanyang tagapayo, masyadong makapangyarihan ang tao. Ang ikaapat na prinsipe ay narinig ng higit sa isang beses na ang pangunahing general ng bansa ng Yuanfeng, si Huang Feng, ay napakalakas. Siya ay hindi matatalo sa larangan ng digmaan at walang makakapidyaw sa kanya. Kahit na ang ikaapat na prinsipe ay hindi direktang lumaban kay Huang Feng, alam niya kung gaano siya kalakas. Siyempre, naramdaman ng ikaapat na prinsipe na tiyak na pinalaki ang mga tsismis. Gayunpaman, napakalakas ni Huang Feng, kaya dapat ay may eksperto siyang nasa tabi niya. Sa kasong iyon, kung nakilala niya si Huang Feng sa larangan ng digmaan, maaari rin niyang talunin siya. Kaya naman, agad na nagpadala ang ikaapat na prinsipe ng mga tao upang siyasatin ang pagkakakilanlan ng taong iyon at alamin ang kanyang kinaroroonan.
Pagkatapos noon, kahit anong presyo ang dapat niyang bayaran, kailangan niyang i-recruit ang taong iyon. Kung tungkol sa advisor na iyon na pinatay, maging ito, hindi siya nagkulang sa mga tagapayo sa kanyang tabi. Kung ikukumpara sa isang nangungunang eksperto, ang kahalagahan ng isang tagapayo ay halatang mas mababa. Kabanata 2710. Matapos ayusin ang mga tao na hanapin ang hindi kilalang ekspertong iyon, binalak ng ika-4 na prinsipe na tipunin ang kanyang mga tropa at maghanda na umalis sa lungsod. Patay na si General Yan at walang commander sa mga tarangkahan ng lungsod. Kung personal na lumabas ang pang-4 na prinsipe, ang mga ordinaryong sundalong iyon ay hindi maglalakas loob na pigilan siya. Gayunpaman, nang matapos niyang tipunin ang kanyang mga tropa at naghahanda ng umalis sa lungsod, dumating ang balita mula sa Imperial Palace. Patay na ang matandang emperador. At saka, siya ay sinakal hanggang sa mamatay ng isang tao. Matapos marinig ang balitang ito, nabigla ang ika-4 na prinsipe. Wala siyang pakialam sa pamumuno sa kanyang mga tropa palabas ng lungsod. Dali-dali niyang dinala ang kanyang mga katulong at personal na gwardya at sumugod sa Imperial Palace. Sa karwahe, nagtanong siya ng higit sa isang beses kung talagang patay na ang matandang emperador. Umaasa ba ang ika-4 na prinsipe na patay na ang matandang emperador? Tiyak na iyon. Masasabing sa kasalukuyang Wind Absolute Country, bukod sa matandang emperador, ang lakas ng ika-4 na prinsipe ang pinakamalakas. Ang karamihan ng hukbo ng bansa ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Bagamat ang ibang mga prinsipe ay may ilang mga tropa sa ilalim ng kanilang pamumuno, walang paraan na maihahambing sila sa kanya. At ngayon sa Wind Absolute Country, ang tanging makakapigil sa ika-4 na prinsipe at iparamdam sa iba pang mga prinsipe na mayroon pa silang pag-asa na umakyat sa trono ay ang matandang emperador na nabubuhay pa. Kung tutuusin, hanggat nabubuhay pa ang matandang emperor, ang Wind Country ay mananatili pa rin sa ilalim ng kontrol ng matandang emperor. Kahit na ang ika-4 na prinsipe ay malakas na ngayon, kapag kaharap ang matandang emperador, siya ay nasa isang ganap na kawalan. Ang mga tropa sa ilalim ng kanyang pamumuno ay kadalasang nakikinig sa mga utos ng matandang emperador at hindi talaga nagpapasakop sa kanya. Malinaw na naunawaan ng ika-4 na prinsipe ang puntong ito. Sa makatuwid, kahit na marami siyang reklamo tungkol sa matandang emperor, hindi siya nang ahas na lantarang suwayin ang mga utos ng matandang emperador. Dahil, kung gagawin niya, ang kanyang posisyon ay maaaring palitan ng matandang emperador anumang oras. Natural na gusto ng ika-4 na prinsipe na maging independyente at hindi makinig sa mga utos ng matandang emperador, lalo na pagkatapos niyang magkaroon ng napakaraming subordinate. Gayunpaman, sa paligid ng matandang emperador, ang ika-4 na prinsipe ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa puso lang niya naiisip. At ngayon, patay na talaga ang matandang emperador. Napakabigla ng kanyang pagkamatay. Nagulat ang ika-4 na prinsipe, ngunit higit pa riyan, natuwa siya. Wala na ang nag-iisang taong makakapigil sa kanya. Kung gayon sa buong Wind Country, sino pa ang makakapigil sa kanya? Siya ang magiging pinakamalakas na pag-iral sa buong Wind and Country. Ang buong Wind and Country ay nasa ilalim ng kanyang utos. Gayunpaman, dahil masyadong biglaan ang balitang ito at wala pang senyales noon, hindi pa rin makapaniwala ang ika-4 na prinsipe. Kaya naman, patuloy siyang nagtatanong habang nasa daan, na gustong kumpirmahin kung totoo. Ang balitang ito, kamahalan, totoo ang balitang ito. Ipinakalat na ng palasyo ang balita na talagang pumanaw na ang kanyang kamahalan. At saka, dapat ay kumalat na ang balitang ito sa buong lungsod ngayon. Alam na ng lahat ng dapat makaalam. Puno ng pananabik ang kanyang mukha dahil naunawaan nilang lahat na kung wala ang panunupil ng matandang emperador, ang ika-4 na prinsipe ang pinakamalakas na tao sa bansa. Ang isang bansa ay hindi maaaring walang pinuno sa loob ng isang araw. Ang ika-4 na prinsipe ang pinakamalakas kaya natural na siya ang may pinakamataas na pagkakataong umakyat sa trono. At sa sandaling ang ika-4 na prinsipe ay umakyat sa trono, ang mga taong ito na palaging sumusunod sa ika-4 na prinsipe ay natural na tataas sa katayuan, mas mabuti kaysa ngayon. Sa makatuwid, ang mga katulong na ito ay labis na nasa sabik. At patay na ang pinagkakatiwalaang aid ng 4th Prince. Pagkatapos, natural na nagkaroon ng pagkakataon ng natitirang mga katulong na umunlad pa.
Sa makatuwid, sila ay labis na nababalisa, higit pa sa ikaapat na prinsipe. Talagang patay, buti na lang patay na siya. Hindi napigilan ng ikaapat na prinsipe ang pananabik sa kanyang puso. Walang bakas ng lungkot sa mukha niya, puro saya lang. Namatay na ang matandang emperador, ngunit wala siyang naramdamang anumang kalungkutan, tanging saya lamang. Nang mamatay ang matandang emperador, walang laman ang trono, at siya ang pinakamalakas sa mga prinsipe. Kung gayon, tiyak na magiging kanya ang trono. Sa sandaling umakyat siya sa trono, pagkatapos ay matatapos na ang lahat. Anong pagsubok, anong pagsupil ang hindi na umiiral? Siya ang magiging langit ng wind and country. Your Highness, pansinin mo ang iyong emosyon. Nakita ng aide sa tabi niya ang masayang mukha ng fourth prince at hindi niya maiwasang mapaalalahanan. Sa bagay, kamamatay lang ng matandang emperador. Masaya man ang ikaapat na prinsipe, hindi niya ito maipakita sa ibabaw. Kung hindi, ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga tao na atakihin siya. Oo, dapat malungkot ako. Ang ikaapat na prinsipe ay pinaalalahanan ng katulong at alam na siya ay labis na nasisiyahan sa kanyang sarili. Mabilis niyang pinigilan ang ngiti at gustong magpanggap na malungkot. Gayunpaman, siya ay masyadong masaya sa kanyang puso. Nang maisip niyang patay na ang matandang emperador at malapit na siyang makaakyat sa trono, natuwa at masaya ang kanyang puso. Hindi niya magawang magpanggap na malungkot at palaging walang kamalay-malay na nagpapakita ng masayang ekspresyon. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang kontrol, kahit na may kaunting saya pa rin sa kanyang mukha, ito ay mas mahusay kaysa sa dati. At least, hindi na halata at exaggerated gaya ng dati. Nang malapit na siya sa Imperial Palace, nakita ng ikaapat na prinsipe ang maraming karwahe ng kabayo na naglalakbay sa kalsada. Lahat sila parang nagmamadali, at iisa ang kanilang destinasyon, iyon ay ang Imperial Palace. Malinaw, ang pagkamatay ng matandang emperador ay alam na ng maraming tao. Ang mga may kwalipikasyon para makapasok sa Imperial Palace ay sumugod sa oras na ito. Una, nais nilang kumpirmahin ang balita ng pagkamatay ng matandang emperador. Pangalawa, gusto nilang ipakita ang kanilang mga mukha sa harap ng bagong emperador. Ang isang bansa ay hindi maaaring walang pinuno sa loob ng isang araw. Higit pa rito, ngayon ang mahalagang panahon ng digmaan sa Yuanfeng country. Pagkatapos, natural na hindi maantala ang appointment ng isang bagong emperador. Ang mga ministrong ito ay natural na ayaw palampasin ang pagkakataong ipakita ang kanilang mga mukha sa harap ng bagong emperador. Habang naglalakbay ang karwahe ng kabayo ng ikaapat na prinsipe sa kalsada, mabilis na bumigay ang mga nakapaligid na karwahe ng kabayo. Nagkusa pa nga ang ilang opisyal na bumaba sa karwahe ng kabayo at sumaludo sa direksyon ng karwahe ng kabayo ng ikaapat na prinsipe. Alam ng lahat na ngayong patay na ang matandang emperador at bakante ang trono, ang ikaapat na prinsipe ang may pinakamalakas at may pinakamataas na pagkakataong umakyat sa trono. Kung walang mga aksidente, ang kasalukuyang fourth prince ay magiging bagong emperor ng Wind Absolute Country bago magbukang liwayway. Kaya, natural na alam ng mga ministrong ito kung ano ang gagawin. Maging ang mga hindi nagkagusto sa ikaapat na prinsipe ay kadalasang nagkukusa na batiin ang ikaapat na prinsipe sa panahong ito, upang ipahayag ang kanilang mabuting kalooban at paggalang. At isa-isang tumugon din ang ikaapat na prinsipe sa ilan sa mga matataas na ministro. Nakikita niya na ang mga taong ito ay halatang mas masigla kaysa dati ngayon. Alam ng ikaapat na prinsipe ang dahilan nito, at dahil dito, lalo siyang natuwa at nasasabik. Muling bumungad sa mukha niya ang ngiti na pilit niyang pinipigilan.